Nung lumapag sila sa Hawaii, the family was a mess. Sabi nga ng news reports at the time, mukhang pagod, may sakit, at hindi makangiti ang napatalsik na Marcos Sr. Isang buwan din silang namalagi sa Hickam Air Force Base bago nakahanap ng malilipatan. Nonetheless, hindi namatay yung suporta ng kanilang mga Pilipinong tagahanga sa Hawaii. Ang paniwala nila, biktima lang raw ng maruming politika ang mga Marcos. Nandito na ang Tigre ng Norte! Ang ika-17 Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Ladies and gentlemen, His Excellency President Ferdinand Marcos Jr. We landed here with nothing. Ultimo yung damit namin, silang nagbigay. Silang nagpapakain sa amin, pati yung mga appliance doon sa Makiki silang nagdadala. Pagka kami nalulungkot, sila ang nagpapasaya sa amin. Kung hindi sa inyo, palagay ko, wala na yung pamilyang Marcos. Kaya hindi ko makakalimutan. And when they arrived there, General Baer called me up. He said, Reverend Lasso, we do not have anything because everything that we brought here were all confiscated by the immigration, they said. So please help us. And then I brought them food and clothing and everything for 2 weeks. We fed them. Lugmok na lugmok ang mga Marcos noon. Nagalit din at one point si McCoy sa US. Sa phone calls ni Marcos kay Reagan, nagrereklamo ito sa estado ng kanilang buhay sa Hawaii. Pero, hindi kayang talikuran ng pamilya ang marangyang pamumuhay na nakasanayan nila sa Pilipinas. Minsan, dinner sa mga mamahaling kainan sa Honolulu, shopping spree para sa mga bagong damit, o magarbong selebrasyon sa kanilang tirahan. They had 23 wooden crates packed with gems, a lot of money in boxes, statues, including diamond-studded statue, gold bullion, luxury watches, and a big box crane with pearls.